Yan. So, proceed na tayo sa question and answer part. Number one rule in this presentation is that never highlight the weakness or the weaknesses of your research. Okay, that's number one rule. And then second, organize your presentation in such a way that you don't need to speak that fast. Okay, just to present everything. There's this technique, okay? There are some instances in which you are spending too much time explaining something which is not actually that important anymore, because eventually all those can be read, okay, by the panel members, considering that you provided them with a copy. Okay? Yes. So that's the immediate, yung mga number one na napansin natin sa'yo. And then another concern is that considering na ang pinag-aralan mo ay salik na nakaka-apekto sa kakayahang panggramatika ng mga estudyante ng elementarya, so, at sinabi mo sa pangkalahatan ayon sa isang author na mayroong mga salik na nakaka-apekto. So, tanungin kita bilang basehan, ano ang kasalukuyang kalalagayan ng kakayahang panggramatika ng mga mag-aaral ng elementarya sa distrito ng Baler? Do you have the data? Actually po, wala po akong pinaka-basehan na matatawag po kung yun na po yung pinakang pundasyon ko. Kasi po, di ba po ako nagkaroon ng pre-test or Pero saan ang galing yung basis mo rito na bakit kailangan sukatin ang kakayahang panggramatika kung wala tayong pinanggagalingang parang basehan na pwede nating maituring na isang suliranin o problema? Bilang guro po ako, na first time ko pong nagtuturo, nakita ko po yung hirap ng mga bata po dun sa pagbuo po ng mga salita at kahit sa pagbuo po ng mga usap. Gayun din po pag nagtatanong. So ang karanasan mo, classroom-based, paano nagkaroon ng idea na ito ay ang problema o problemang nakita mo sa classroom ay problema ng pangkalahatan? Nagtatanong din po ako sa ibang mga kaguruan po kung asaan po sila nahihirapan. Ilang kaguruan ang natanong mo? Hindi po lalapas ng 10. Okay. So another rule na kailangan i-observe in identifying a particular topic, dapat may base tayo. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, it's not enough that a particular problem exists. Even if the problem is actually existing, but the problem must be serious enough to warrant our immediate parang desire or to warrant our immediate action to look for or to uncover, di ba, underlying principles for the existence of such condition. But there are some instances in which the existence of some condition needs not be, we don't need to actually engage in research na because existing researches in the past already provided an answer. So parang mga generic na mga results, not necessarily all the time that we have to always engage in research just for us to find out, okay, and discover the underlying principles for the existence of a particular phenomena. Maliwanag? So yon, ang number one na kailangan lagi nating patunayan ay may basehan tayo. Ang basehan ay hindi superficial. Ang basehan ng ating problema ay hindi imaginary, hindi opinion-based. It must be borne by the records. And considering that you are supposed to defend your topic, okay, talagang initial stage na ng research na kumuha na tayo ng initial na datos. Pwede tayong kumuha ng kanilang mga reading comprehension, assessment ng kanilang mga achievement tests, any kind of assessment related to your topic must be secured, okay? So that whenever you are asked with regard to the basis of your research, you have something to tell. Kasi parang ang nangyayari, without anything to prove or without anything to show, to prove the existence of such phenomenon or condition, parang it seems to me as a panel that the existence of the problem is superficial. Diba? The existence of the problem is imaginary and opinionated. Okay? So let's proceed, okay, to the other parts. Ano ang profile? Ang profile, for the information ng lahat, hindi laging kailangan ng profile, lalo ko naman kung walang silbi ang profile sa ating pag-aaral. May mga instances na kailangan ng profile, lalo kung kino-consider natin ng profile bilang isang variable. Ibig sabihin, anong kaugnayan ni profile, diba, sa kanilang multiple intelligences? Pwede yon. Bakit?
Kasi ang pagiging lalaki at ang pagiging babae may kinalaman sa interest, hobbies, intelligences, passion. Diba? Pwede yon. Pero sa usapin ng kakayahang panggramatika at hindi naman natin kinoconsider ang profile as a variable, hindi siya masyadong mahalaga. But for the sake of getting the name and getting the section siguro, pwede lang naman na pangalan, optional, tapos section, baitang. Hindi na natin ganun kakomplikadong hinahanap lahat, pati salary, pati lugar na kung saan siya nag-aral o pinanganak, pati kanyang salitang winiwika. Maliwanag? And then, ano-ano ang posibleng salik na ka-apekto? SOP number 2, anong basis mo rito para mabuo mo yung 4? Yun nga po, wala po akong initial na... So what's the purpose na ngayon ng related literature? The purpose of related literature is for you to properly identify what are the existing variables based from those already conducted researches. We do related literature survey for us to identify the variables based from those previously conducted. Bali, sir, yung ano ko po, pinagbasehan ko po is yung sa IRL ko nga po yung sa teknolohiya. Okay. Hindi, number 2 pa lang tayo. Ano ang posibleng salik? Kasi ang title mo is salik. Sabi mo, kawalan ng kaalaman, kakulangan ng materyales, kawalan ng interes, pagtangkilik sa bikang banyaga. Doon din po ako nagbasa. According to, specific tayo, ayon sa pananaliksik nino. Yun po yung kay Kagbabanwa. Okay. Kay Sakay po. Sino ang nag-declare nung kawalan ng kaalaman? Kay Kagbabanwa ba yun? Yung kay Sakay po. Okay, you have to be specific. Ano? Considering na hindi naman ganun kalawak yung kaalaman natin doon sa topic at kaya nga pinag-aaralan natin, gusto nating ma-explore, dapat specific tayo. Ayon sa pag-aaral ni Amon, sinabi niya doon sa kanyang research na kawalan ng kaalaman, okay, kay Amon yon. Pangalawa, kakulangan ng materyales, sa research ito ni Olila. Pangatlo, kawalan ng interes, sabi ito ni Soliege. Yung ganon. Basta parang hindi ito lagi sa atin lang. Although meron tayong mga prior knowledge regarding the salik. Tayo, siyempre alam naman natin more or less yun. Pero hindi natin pwedeng gagawing basihan yung ating prior knowledge. Okay, kailangan may pinanggalingan, may kinuhanan. Kasi anytime matanungin ka, so according to, kanino ito? Ayon sa pag-aaral ni Olila, ni Amon, ni ganito, ni Nad, ganyan. Dineklara nila sa kanilang mga saliksik na ito ang mga salik na nakakaapekto sa kakayahang panggramatika. Ano pang sasabihin ng panel? Wala siyang magagawa. Tama? Wala siyang magagawa. So yun ang kailangan ko, basis. And I believe the variables mentioned under SOP number 2 is not that comprehensive enough. Okay? Considering nga na hindi natin ganun ma-identify. Kasi dapat ang variable, one word lang ito. One word, 2 words, or isang phrase lang. Halimbawa, kawalan ng kaalaman. Ganun lang. Kakulangan ng materyales. Kawalan ng interes. Pagtangkilik sa wikang banyaga. At naniniwala ako na meron pang iba pang bagay. Diba? At kung marami pa itong mga salik na ito, what made you decide na ito lang dapat ang kukunin natin? Are these variables na 4 na binanggit mo are the only variables that matter? Ayon kay kanino ulit? Diba? Kasi wala tayong magagawa doon, we have to always rely to existing related literature kasi nga nag-aaral pa lang tayo. Later on, kapag natapos mo na yung saliksik mo, ikaw na ang reference nung susunod. Ayon sa panaliksik ni Cap, dineklara niya na marami ang mga variable na nakakaapekto pero 4 lang ang mayroong direktang impluensya. Yung mga ganon. Diba? Pero as researcher, we don't have any option but to always refer to existing literature. Okay? Kasi wala tayong basihan. Diba? Hindi natin pwedeng pagbasehan yung ating sariling opinion. Ganon din dun sa dahilan ng kawalan ng pagkatutong pang-grammatical. Pinaghiwalay mo pa siya, pero hindi ka naman nagdeklara ng dahilan ng kawalan sa pagkatutong pang-grammatical. Diba? Wala siya sa title natin, hindi nakita yon pero meron ka sa SOP mo. Ang ine-expect ko, siguro dapat lahat na ng variables nakadeclare na sa SOP number 2. Kasi salik ka lang naman na nakakaapekto sa panggramatika. Kung kailangan sa halimbawa, yung paggamit ng teknolohiya, interes, pagbasa, signatura, lahat yung deklara mo na sa isang statement. Hindi na paghihiwa-hiwalayin. Tapos, mayroon bang kinalaman ng profile ng mga respondyente? More or less wala.
hindi natin tinitingnan ang profile bilang may kinalaman sa kanilang kakayahang panggramatika, or else sisisihin natin, kasi bata pa siya, kasi lalaki siya. Pwede ba yun? Bali po, kumbaga po, ang bala ko po sa Doc Dian is Oo. yung, halimbawa po sa kasalian ng, mas kumbaga po, dun sa study po na ang mga babae po kasi karamihan nila sa sipag po silang Pero hindi naman yun ang pinag-aralan mo. 'Di ba? Ina-assume mo lang na mas masipag sila. Pero kapag ganun kasi itinatali natin yung profile bilang may kinalaman doon sa kanilang kakayahang pang-grammatical, parang sinisisi natin ang edad, sinisisi natin ang kanilang ang sex, sinisisi natin ang kanilang katatayuan sa buhay, sinisisi natin. Di ba parang doon natin dinadala na hindi natin sinisisi yung mga factor na may kinalaman kay teacher sa suporta ng DepEd, sa learning environment at sa overall support na dapat nakukuha nila sa paaralan. What if the problem is the environment itself, yung school system and not the learner? Diba? Kasi kapag sinisisi natin sa learner yung problema, wala tayong recommendation sa implementers. Wala tayong recommendation kay guro. Wala tayong recommendation kay DepEd. Problema kasi yung bata. Diba? Yun ang sinasabi natin kapag ginagamit natin na salik. Ang may problema yung bata at hindi ang sistema. Pero ang tanong, sistema ba o bata? Pwedeng both. Diba? Pwedeng both. Yan. And then last, the questionnaire is not responsive to the SOP. Tama, nakita ko yon. And then, bakit kailangan guro at mag-aaral? Ang respondents mo. Bali po kasi sa grade 1 to grade 3 po, kailangan po nila ng guidance po ng